Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Shamsi Supsup, nagsalita, dismayado sa result. Kung bakit, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, eto nga. Katatapos lang ng Miss Universe at hanggang ngayon ay may hangover pa rin tayo sa resulta ng Miss Universe. Syempre nandiyo dyan yung talaga super duper dismayado tayo sa resulta. At yung iba talaga, hindi talaga sila masaya sa nakuha nating posisyon dito sa Miss Universe. So naiintindihan ko kasi nga syempre, di ba, parang bakit ganito, bakit ganyan, so dapat ganito, dapat ganyan, ayun yon. Totoo naman, kung babalikan mo yung Miss Universe at manonood ka uli, alam mo sa sarili mo na, ay, dapat nanalo talaga dito between Philippines and Cote d'Ivoire. Ganun talaga. Kahit ulit-ulitin mo pa siya, talagang hindi ka makaka-get over. Kasi parang, bakit ganito talaga yung resulta? Hindi ko talaga alam kung bakit naging ganun ang desisyon ng organization na to. Sa totoo lang, dismayado talaga din ako. Kasi parang, parang wala obviously, obvious yung ginawa nila. Parang feeling ko nga baka nagkamali sila, baka pabaliktad. Baka si Cote d'Ivoire ang winner tapos first runner up si Atisa. Kasi kung titignan mo yung ranking, ganun talaga. Parang Cote d'Ivoire ang title, tapos first runner up si Atisa, tapos second runner up si Venezuela, third runner-up si Thailand, at first runner-up talaga si Mexico. Ganun talaga, fourth runner-up si Mexico. So, ganun talaga, sobrang parang nawiwindang ka na parang, ano ba? Anong ginawa ninyo? Bakit pa reverse, di ba? Reverse universe, ganon. So, yung result. Kaya naman si Shamsi Supsup, hindi rin napigilang magsalita. So, ayun nga sa interview ni Shamsi, hiningi yung reaction niya sa resulta. Sabi niya, happy siya sa kabilang banda kasi ang layo nga ng narating ni Atisa Manalo. Pero sa kabilang banda din daw, nagdidismaya siya sa resulta kasi hindi lang daw dapat third runner-up ang narating ni Atisa. More than pa doon. Na kung tutuusin naman, kita naman sa resibo, di ba? Nakita sa, may ebidensya yung pinapanood natin. Hindi lang siya third runner-up. Pwedeng first or title. Ganon. Ako nga sa title kahit hindi na pero first runner-up I think yes. Ganon. So wala tayong magagawa. Ito yung resulta na binigay nila Hindi ko nga alam kung saan nila hinugot doon. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang, hanggang ngayon, iniisip ko na ano bang ginawa ng maganda ni Fatima para mag-remark sa akin na siya ang Miss Universe? Ano ba ang nakikita kong ganda kay Fatima na parang masabi ko, now, siya ang Miss Universe. Kasi naiintindihan ko pa si Shenes na remarkable yung kanyang performance during swimsuit na talaga, grabe, ang hirap sundan ng niya dun ng kembot niya dun Tapos pangalawa, si Denmark, na kung tutuusin, parang, okay, maganda pa rin naman. Noong una, nagdi-disagree ako, pero nung lately, naiintindihan ko kung bakit si Denmark. Pero ito si Fatima talagang sobrang, ay nako, niluto nyo ang sitwasyon. Ganon! Nagluto sila ng taco. Sobrang iba talaga at hindi mo talaga matatanggap na bakit siya ang nanalo dito. So, hindi kasi katanggap-tanggap. Ganon. Kaya, naiintindihan ko yung reaction ninyo, reaction natin lahat.
Pero sa kabilang banda ay encourage pa rin ang lahat na maging positibo pa rin sa ganitong sitwasyon. Dahil kung iisipin mo nga, third runner-up pa rin tayo, di ba? At hindi naman tayo yung nawala sa eksena. And then, ayun, so sabing ganon ni Shamsi, welcome daw sa third runner-up position si Atisa. So, noong 1963, nakuha natin ang third runner-up. Noong 1980, nag-third runner-up din tayo. At noong 1984, ay nag-third runner-up din tayo. And then, nag-third runner-up din tayo kay Shamsi Supsup noong 2011 at kay Ariela Arida noong 2013. At syempre, the new third runner-up sa Miss Universe ay si Maria Atisa Manalo. Sa kabilang banda, ang take out ko dito at least naka third runner up, di ba? So parang ang sarap lang kasi nung feeling na parang naibalik ni Atisa yung posisyon. Alam niyo yon, yung parang ako kasi di ba from the beginning pa lang nung nanalo na si Atisa sa Miss tawag dito sa Miss Universe Philippines, wala akong expectation kasi kay Atisa na ay siya ang magiging Miss Universe. Kahit sa mga sa mga vlogs ko, lagi ko sinasabi, maka top 5 lang si Atisa, masaya na ako. Kaya siguro, ganito yung feeling ko na parang, hindi ko siya nararamdaman na parang, lungkot naman ako. Kasi may mga ganong moment na parang madidismaya ka, malulungkot ka. Pero yung kay Atisa, happy ako. Kasi, una, parang kung iisipin mo, maganda yung performance niya. Kumbaga, you cannot deny na maganda talaga yung performance niya at you cannot say anything na ibaba siya na, naku, hindi naman siya kasi ganito, hindi naman siya. Lahat, masasabi mo, maganda. Kasi, ang ganda naman talaga ng pinakita. Di ba? So, ayun nga lang. Parang, kung tutuusin, mas mataas pa sa third runner-up ang nakuha niya. Ganon. Ganon yung papasok sa utak mo. Pero, magiging masaya ka na rin sa kabilang banda. Okay na yung third runner-up. Keso naman sa fourth runner-up. Diba? Mas maluloka ka na parang fourth runner-up. Halimbawa, yung kay Venus Ra, hindi masyado nasagot ni Venus Ra yung tanong, tapos siya yung tinawag na fourth runner-up. Yung kumbaga, parang naintindihan mo na fourth runner-up lang siya. So, kasi hindi siya nakasagot. Pero kasi si Atisa, ang galing kasi nung eksena niya. So, parang hindi lang pan third runner-up dapat yung nakuha niya. Dapat more than pa doon. Sabi ko nga, first or title. Ganon. But, third runner-up yung binigay nila, obviously naman, na, may dayaan na naganap dito. Ay, nako. Tapos, nanalo pa si Mexico, tapos si Thailand. Parang, so, hindi na bago yan. Magigilty kayo habang buhay. Yes, nauwi nyo nga yung corona or nakuha nyo yung posisyon na gusto ninyo, pero habang buhay, sa tuwing matutulog kayo, hindi kayo makakatulog ng maayos. Ganon. Kasi alam ninyo na ginago ninyo yung resulta. Yun lang yun. So, nakakaloka. Pero sa kabilang banda, masaya ako para kay Atisa Manalo. Pero malungkot ako para kay Katibwar. Hindi deserve ni Katibwar na maging fourth runner-up lang sa Miss Universe. Ginawa naman nilang, Miss Asia. Miss Africa pala. Miss Universe Africa and Oceania. Si Katibwar. Pampalubag loob na lang yun. Diba? So, yun. So, parang binigyan nyo na lang na pampalubag loob dun sa tao. Pero kung tutuusin, deserve niya ng more. Deserve niya yung title ng Miss Universe. Hindi lang Miss Universe Asia. Yes, totoo. Maganda yung at least binigyan nila ng recognition. Pero kung tutuusin, pampalubag na lang nila yun doon sa tao. But kinawawa nila yung tao. Kasi imaginein mo, nag-effort yung tao, rumampa yung tao. Buti nga wala silang naririnig kay Katibwar. Pero syempre yung puso at saka yung team ni Katibwar na naghirap dito at nagpagod dito, binaliwala ng organization na to. So yun, dahil lang sa interest nilang lahat para dyan sa mga pesting posisyon, ganon. Diyos ko Lord, sana naman wag naman ganon next time kasi i-credit natin yung pinaghirapan ng mga kandidata at ibigay natin sa kanila yung nararapat na para sa kanila. Kung halimbawa,
Kasi sinasabi kasi nila business, business, business. Naiintindihan ko, business. Pero wag naman to the point na parang babaliwalain mo na yung mga candidates. Mas okay sana kung halimbawa ginawa nilang first runner-up Kaso hindi ginawa nilang fourth runner-up. Parang ayun lang ba talaga yung deserve niya? So, ibig sabihin, wala naman pala siyang karapatang manalo kahit na magaling siya. Yung alam nyo yon, ang pinaglalaban natin dito, yung pagkataon, yung karapatan mo bilang tao, yung kakayahan na ipinakita mo pero hindi nila binigyan ng katarungan. So, yun yung parang hindi talaga ako agree. Yung kay Atisa, may intindihan ko pa, okay, third runner-up. Pero kung tutuusin, dapat nga first runner-up Pero yung kay Kote, parang hindi ko talaga naiintindihan kung saan banda. Sana ginawa nyo na lang first. Tapos first, eto pa, sabing gano'n, si Vina daw, dapat daw nasa third runner-up at si Atisa daw ang nasa fourth runner-up. Ayun naman talaga yung dapat Pero hindi gano'n yung ginawa nila Ginawa nila na parang ninakawan nila ng karapatan itong dalawang kandidatang to na nagkukumpit dito at para sa mga kagustuhan nila. Kaya nga sinasabi ko, hindi ako galit kay Fatima, hindi ako galit kay Big Bina. Biktima sila dito ng maling proseso. So ako, ang ko lang, ewan ko, bakit ganyan yung mindset ng organization, bakit parang laging kailangan may pera. Hindi kasi natin naiintindihan kung ano at bakit. Ano ang meron kay Fatima at bakit kailangan natin ipanalo to kahit alam naman na natin na hindi siya kapanapanalo. So, ano ang meron? Bakit siya kailangan yung ilagay dyan? Na nakita naman ng lahat na hindi naman siya nag-penetrate. Kasi ang sinasabi kasi, nagtrabaho naman siya ng bonggang-bongga at ang galing nung pinakita niya. Ewan ko, siguro mali lang yung mata ko, ganon. Ayun na lang siguro yung magiging rason. Hindi kasi katanggap-tanggap, pero nandoon na wala na nga tayong magagawa, diba? So yon, kaya naiintindihan ko kung bakit dismayado si Shamsi Supsup sa naging resulta ng Miss Universe dahil nga sa ganitong sitwasyon. Yes, tama si Shamsi na sinasabi nga, hindi siya happy doon sa result na yung ranking kasi dapat more pa ang makuha ni Philippines. Pero happy siya kasi at least yung journey ni Miss Atisa Manalo ay malayo ang narating. Diba? So yun. So kahit ako ganon din yung iniisip ko. Best player kasi natin si Atisa Manalo at nasayang ng ganun-ganun lang na dahil sa mga kagustuhan ng mga nandiyan na nakaupo dahil sa mga intention nila or business na gusto nila. Yon. So kaya nakakalungkot, di ba? Pero job well done, Atisa Manalo, at tapos na to. At ayun nga, so may nanalo na. So, si Venezuela, sabi niya, dapat daw siya daw ang si Atisa daw ang nanalo at dapat siya daw ay first runner-up. Tignan mo, kahit nga si Venezuela, hindi rin siya happy sa posisyon. Diba? Ang gusto niya, first runner-up, kahit naka-second runner-up na siya. Diba? Parang, ay nako, nakakaloka. Anyway, so ganun talaga. Sabing ganun, ayaw na nilang manood ng Miss Universe. Bakit naman? Guys, tiwala lang. Darating yung araw na hindi nila mamamanipulate ang resulta. Darating yung araw na mananalo at mananalo pa rin tayo ng Miss Universe. Hindi man to ngayon, baka sa susunod na taon o sa mga susunod pang taon. So basta, magpadala lang tayo ng tamang kandidata, magpadala lang tayo ng kandidata na alam natin kung paano mag-penetrate hanggang sa dulo. So, keep smiling and enjoy. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.